Mahal ko ang nanay mo, Marcelino. Huwag kang mag-alala. Iyan ang matamis na kasinungalingang ibinubulong ni Isabela sa telepono habang ang kanyang mga daliri ay walang awang iniipit ang seradura ng pinto. Ang tunog ng bakal na kumakain sa hamba ay siya ring tunog ng pagkakulong ni Amelia sa madilim at inaamag na silid-imbakan. Sa labas, nilalanghap ni Isabela ang mamahaling pabango na dating pag-aari ng kanyang biyenan bago siya sumandal sa dibdib ng lalaking hindi naman niya asawa. Samantalang sa loob, nanginginig na pinupulot ni Amelia ang bawat butil ng kanin sa sahig habang ang kanyang mga luha ay matagal nang naubos ng paghihirap. Tanga ka ba? O sadyang nagpapanggap lang na ulyanin? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ayaw ko ng mantsa sa tiles ko? Ang matinis na boses ni Isabela ay humiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na dumapos sa pisngi ni Amelia. Nakatayo ang manugang, nakapamaywang habang ang suot nitong seda na roba ay kumikislap sa ilalim ng mamahaling chandelier. Sa paanan niya, nakaluhod ang 60 taong gulang na si Amelia, ang dating reyna ng tahanang ito na ngayon nanginginig ang mga kamay habang pilit na pinupunasan ang ilang patak ng sabaw na tumalsik sa sahig. Ginamit ni Amelia ang laylayan ng kanyang kupas na duster upang tuyuin ang mantsa. Ang duster na yon ay manipis na at punit-punit. Taliwas sa makinis at inalaga ang mga kuko ni Isabela na kani-kanina lang ay nagpamanicure gamit ang perang padala ni Marcelino. Ang amoy ng nilutong sinigang ay nanunuot sa ilong ni Amelia. Ngunit sa halip na gutom, ang naramdaman niya ay ang pait na ngapdo sa kanyang lalamunan. Siya ang nagluto ng tanghalian. Siya ang namalengke ng madaling araw. Ngunit ni isang subo ay hindi pa sumasayad sa kanyang labi. "You are useless." Palamunin. Sigaw muli ni Isabela bago nito walang paggalang na tinabig ang balikat ng matanda gamit ang kanyang paa. Muntik nang masubsob si Amelia, ngunit kinailangan niyang kumapit sa gilid ng mesa upang hindi tuluyang humalik sa sahig. Ang sakit sa kanyang rayuma ay tila tinusok ng libu-libong karayom, ngunit nanatili siyang tahimik. Natutunan na niyang ang pagsagot ay may katumbas na gutom. Ang pagluha ay may katumbas na parusa. Biglang bumukas ang pinto ng bahay nang walang katok o pasintabi. Ang mabigat na yabag ng sapatos na pumasok ay nagdala ng amoy ng sigarilyo at murang alak na pilit tinatabunan ng matapang na kolon. Pumasok si Enrico, ang personal driver na kinuha ni Isabela noong nakaraang buwan. Ngunit ang asta nito ay tila siya ang nagmamay-ari ng bahay. Dire-diretso itong naglakad patungo sa sofa at ibinagsak ang sarili doon, na para bang pagod na pagod mula sa isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Gayong ang ginawa lang naman nito ay ang maglaro sa kasino. Abe, ang init sa labas, grabe! Reklamo ni Enrico habang nagkakamot ng tiyan. Agad na nagbago ang anyo ni Isabela. Ang mukhang kanina ay gusot sa galit ay napalitan ng isang nangiting malandi at puno ng pagnanasa. Lumapit siya kay Enrico at masuyong hinaplos ang pisngi nito. Tila ba nakalimutan na niya na may isang matandang babae na nakaluhod, ilang metro lang ang layo sa kanila. Habang pinapanood ni Amelia ang eksena, napako ang kanyang paningin sa pulso ni Enrico. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok at ang dugo sa kanyang ugat ay nagunahang umakyat sa kanyang ulo. Nakasuot sa braso ng lalaki ang isang gintong relo, ang Rolex, na regalo niya sa kanyang yumaong asawa noong ika-25 anibersaryo nila. Ang relong iyon ay itinago niya ng maayos sa kabinet sa kwarto ni Marcelino, ang tanging alaala na natitira sa kanya ng pagmamahal ng kanyang kabiyak. Bakit nasa kamay ng driver na ito ang pamana ng kanyang pamilya? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumayo at hablutin ang relo. Gusto niyang sabihin na huwag dumihan ng pawis ng ibang lalaki ang alaala ng kanyang asawa. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binuhusan ng semento.
Ang takot na naitanim ni Isabela sa nakalipas na 6 na buwan ay naging kadena na gumapos sa kanyang dila. Alam niyang kapag nagsalita siya, hindi lang pagkain ang mawawala sa kanya, baka pati ang buhay niya ay manganib. Yumuko na lamang si Amelia, hinayaan ang mga luha na pumatak ng tahimik sa sahig na kakatapos lang niyang linisin. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, tumunog ang cellphone ni Isabela. Isang masayang ringtone na nagpapahiwatig ng tawag mula sa ibang bansa. Agad na tinabig ni Isabela si Enrico palayo at inayos ang kanyang buhok. Sa isang iglap, naglaho ang demonyo at humarap sa kamera ang isang anghel. "Hello, mahal. I miss you so much." Ang tinig ni Isabela ay tumamis, puno ng paglalambing na kayang linlangin kahit ang pinakamatalinong tao. Naririnig ni Amelia ang boses ni Marcelino mula sa loudspeaker. Ang boses ng kanyang anak na puno ng pag-aalala at pagmamahal. "Kumusta si Mami? Kumain na ba siya? Nakuha na ba niya yung gamot na pinadala ko?" Tumingin si Isabela kay Amelia nang may babala sa mga mata habang ang bibig ay patuloy sa pagsisinungaling. "Yes, mahal. Katatapos lang niyang kumain ng favorite niyang soup. Actually, nagpapahinga na siya ngayon sa kwarto. Alam mo naman, matanda na, laging inaantok. Don't worry, alagang-alaga ko siya." Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa likod ni Amelia. Gusto niyang sumigaw na gutom siya. Gusto niyang sabihin na ang gamot na pinadala ng anak ay ibinebenta ni Isabela sa botika sa kabilang bayan. Ngunit wala siyang nagawa kundi ang kumuyom ng palad habang nakikinig sa kasinungalingang unti-unting pumapatay sa kanya. Nang ibaba ni Isabela ang telepono, nawala ang ngiti at bumalik ang puot. "Tumayo ka na dyan," utos ni Isabela. "Nakita kitang nagtatago ng tinapay kanina. Akala mo hindi ko alam?" Nilapitan ni Isabela si Amelia at marahas na kinapkapan. Mula sa ilalim ng branang matanda, nahugot ni Isabela ang isang piraso ng pandesal na matigas na itinabi ni Amelia mula pa kahapon para may makain siya kung sakaling hindi siya bigyan ng tanghalian. Ito na lamang ang kanyang pantawid gutom, ang kanyang munting sikreto para mabuhay. "Kadiri ka! Ang dumi-dumi mo!" Sigaw ni Isabela sabay tapon sa tinapay sa basurahan. "Dahil sa ginawa mo, wala kang kakainin ngayong gabi. Matuto kang lumugar. Palamunin ka na nga, magnanakaw ka pa." Hinawakan ni Isabela ang braso ni Amelia. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa manipis na balat ng matanda at kinaladkad ito patungo sa likod ng kusina. Si Enrico ay tumatawa lang habang nanonood. Tila ba nanonood ng isang nakakatawang palabas sa telebisyon habang humihit-hit ng sigarilyo. Wala nang nagawa si Amelia kundi magpatianod. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina at ang kanyang espiritu ay basag na basag. Ipinasok siya ni Isabela sa maliit na silid-imbakan na puno ng mga lumang kahon, alikabok at amoy ng amag. Walang bintana, tanging isang maliit na awang sa itaas kung saan tumatagos ang kaunting liwanag. Dito kabagay, sa tabi ng mga basahan, ang huling hatol ni Isabela. Bago nito ibinalibag ang pinto pasara, ang kadiliman ay lumamon kay Amelia. Wala siyang narinig, kundi ang sarili niyang hininga, nakapos at nanginginig. Napaupo siya sa isang sulok, niyakap ang sariling tuhod upang ibsan ang lamig na tumatagos sa kanyang buto. Sa kanyang palad, mahigpit niyang hinawakan ang isang bagay na hindi nakuha ni Isabela. Isang maliit at kinakalawang na susi na matagal na niyang itinatago. Ganito na lang ba? Ang tanong niya sa kawalan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan sa ulan na walang masisilungan? Binalot ng nakabibinging katahimikan ng silid-imbakan, isang uri ng katahimikan na mas mabigat pa sa dilim na yumayakap sa bawat sulok nito. Ang tanging naririnig ni Amelia ay ang sarili niyang hininga na tila humahabol sa ritmo ng kanyang takot. Ang hangin sa loob ay maalikabok at amoy luma
malayo sa halimuyak ng banila at tinunaw na mantikilya na dati ay bumabalot sa kanyang buhay. Sa kanyang gunita, bumalik siya sa panahong ang mga kamay niya ay hindi nanginginig sa gutom, kundi abala sa pagmasa ng malambot na masa ng tinapay. Siya si Amelia San Pedro, ang may-ari ng pinakasikat na panaderya sa kanilang bayan. Ang babaeng iginagalang ng lahat dahil sa kanyang busilak na puso at masasarap na likha. Ngunit ngayon, sa mata ng kanyang manugang, isa na lamang siyang basahan na kailangang itago sa mata ng mundo. Kinapa ni Amelia ang malamig na dingding sa kanyang likuran. Sa paghagod ng kanyang palad sa magaspang na semento, naramdaman niya ang isang piraso ng uling na nahulog mula sa isang lumang sako. Dinampot niya ito nang may pag-iingat. Tila ba ito ay isang mamahaling pluma? Sa kadiliman, kung saan walang makakakita kundi ang Diyos, nagsimula siyang sumulat sa pader. Ang bawat guhit ng uling ay may kasamang bigat ng kanyang damdamin. Hindi niya maisulat ang mga salita sa papel dahil tiyak na pupunitin ito ni Isabela, kaya ang pader na lamang ang naging saksi sa kanyang liham para sa anak. Marcelino, anak, huwag kang mag-alala sa akin. Ang isip niya habang iginuguhit ang mga letra. Basta masaya ka, kakayanin ko ang lahat. Ang itim na uling ay kumapit sa kanyang mga daliri na para bang nakikiramay sa dumi at dungis na ipinapataw sa kanya ng sitwasyon. Gusto niyang isumbong ang lahat, ang gutom, ang pananakit, ang pangaalipusta. Ngunit nanaig ang kanyang pagiging ina. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya ng kanyang anak. Ang kanyang sakripisyo ay tahimik, isang liham na kailanman ay hindi maipadadala. Samantala, sa kabilang ibayo ng dingding, sa maliwanag at malamig na sala, ibang-iba ang mundong ginagalawan ni Isabela. Nakatapat ang kanyang mukha sa isang ring light habang inaayos ang anggulo ng kanyang cellphone para sa isang live stream. Ang kanyang nangiti ay ensayado, pulido at walang bahid ng katotohanan. Hi guys! Good evening sa inyong lahat. Bati ni Isabela. Sa kanyang mga taga-subaybay, ang boses ay puno ng sigla na tila hindi niya kani-kanina lang kinaladkad ang isang matanda. Grabe! Super tired today. Kakalinis ng house at pag-aalaga kay Mommy Amelia. Alam niyo naman, kapag may edad na, medyo moody na sila. But it's okay. Love ko naman ang mommy ng asawa ko. Look, oh, I prepared organic tea for her later. Ipinakita niya sa camera ang isang mamahaling set ng tsaa na hindi naman niya kailanman ipapainom kay Amelia. Ang mga puso at likes sa kanyang screen ay sunod-sunod na lumabas. Mga papuri mula sa mga taong naniwala sa kanyang maskara. Hindi nila alam na ang tinutukoy niyang inaalagaan ay kasalukuyang nakahiga sa sahig na walang sapin at ang tanging kasama ay ang mga ipis at alikabok. Ang ironiya ay tila isang mapait na gamot na mahirap lunukin. Ang babaeng nagpapanggap na santo sa harap ng kamera ay siya ring demonyong naghahari sa loob ng tahanan. Bumalik ang diwa ni Amelia sa loob ng silid-imbakan nang marinig niya ang muffled na tawanan mula sa labas. Napabuntong hininga siya at muling tumingin sa pader. Noon niya lang naalala ang pet sa ngayon, ika-20 ng Oktubre, ang kanyang ika-60 kaarawan. Walang handaan, walang bumati, at tiyak na walang makakaalala. Gamit ang natitirang piraso ng uling, gumuhit siya ng isang bilog sa pader. Nilagyan niya ito ng mga alon sa ibabaw upang magmukhang ensaymada. Ang paborito niyang tinapay, ang tinapay na bumuhay sa kanilang pamilya noong bata pa si Marcelino. Sa gitna ng guhit na tinapay, naglagay siya ng isang maliit na guhit patayo na nagsisilbing kandila. Pinikit ni Amelia ang kanyang mga mata. Sa kanyang imahinasyon, nakita niya si Marcelino nung bata pa ito, bitbit ang isang tunay na cake habang kinakantahan siya. Naramdaman niya ang init ng yakap ng kanyang asawa. Ibinuka niya ang kanyang mga mata
at dahan-dahang hinipa ng hangin patungo sa pader. Tila ba hinihipa ng apoy ng isang di nakikitang kandila. Happy birthday, Amelia. Bulong niya sa sarili. Ang tinig ay basag at nanginginig. Ang hiling ko lang. Sana busog ang anak ko ngayon. Sana hindi siya nilalamig kung nasaan man siya. Sa labas ng bakuran ng malaking bahay, sa ilalim ng pose ng ilaw sa kabilang kalsada, may isang anino na kanina pa nakamasid. Hindi ito gumagalaw. Tila isang rebulto na naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang mga mata nito ay nakapako sa bintana ng silid-imbakan kung saan may kaunting liwanag na tumatakas mula sa mga siwang. Ang presensya ng taong ito ay nagbabadya na hindi lahat ng sikreto ay mananatiling nakabaon sa dilim, na may mga matang nakakakita sa mga bagay na pilit itinatago. Biglang nagulantang si Amelia nang bumukas ang pinto ng silid-imbakan. Ang biglaang liwanag mula sa pasilyo ay sumakit sa kanyang mga mata na nasanay na sa dilim. Pumasok si Isabela, hindi na nakangiti tulad ng sa live stream. Hawak nito ang isang maliit na bote na walang tatak at isang baso ng tubig. Ang anino ni Isabela ay humaba sa sahig, tila isang halimaw na handang lumamon. Gising ka pa pala. Anang manugang sa matigas na tono. Ang ingay mo kanina. Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Nakakahiya. Lumapit ito kay Amelia at inilapit ang baso sa bibig ng matanda. Ang amoy ng gamot ay matapang at nakahihilo. Inumin mo ito, utos ni Isabela, para mahimbing ang tulog mo at hindi ka na gumawa ng ingay. Ayaw kong masira ang beauty sleep ko dahil sa mga drama mo. Napaurong si Amelia. Ang takot ay bumara sa kanyang lalamunan. Alam niyang hindi bitamina ang laman ng boteng iyon. Ilang gabi na niyang nararamdaman ang pamamanhid ng kanyang katawan at paglabo ng kanyang isip tuwing pinapainom siya nito. Gusto niyang tumanggi, ngunit ang tingin ni Isabela ay puno ng banta na mas masahol pa sa kamatayan. Nanginig ang kamay ni Amelia habang inaabot ang baso. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis sa takot na baka ito na ang huling gabi na makikita niya ang buwan, o baka bukas tuluyan na niyang makalimutan ang pangalan ng kanyang sariling anak. Kilala si Aling Rosa sa buong subdibisyon hindi dahil sa kanyang masarap na ginataang bilo-bilo, kundi dahil sa kanyang kakayahang masagap ang balita bago pa man ito makarating sa gate ng kanilang village. Sinasabing ang kanyang mga tainga ay may radar at ang kanyang mga mata ay mas matalas pa sa CCTV ng barangay. Ngunit sa hapong ito, ang kanyang sadya sa puno ng mangga na nakadungaw sa bakuran ng mga San Pedro ay hindi para mangalap ng tsismis, kundi para manungkit ng ilang hilaw na bunga na isasawsaw niya sa bagoong. Ang malaking puno ay nakatanim sa gilid ng pader na naghihiwalay sa kanilang mga ari-arian, at ang mayabong na mga sanga nito ay nagsisilbing perpektong kublihan. Habang maingat na inaabot ni Rosa ang isang malaking bunga, napadako ang kanyang tingin sa maliit na bintana ng silid-imbakan sa likod ng bahay ni na Amelia. Ang bintana ay may rehas na bakal at natatakpan ng lumang katsa, ngunit may maliit na punit ito na nagbibigay ng silip sa loob. Ang araw ay unti-unti nang nagpapaalam at ang mga anino ay humahaba na sa paligid, ngunit sapat pa ang liwanag upang makita niya ang isang eksenang magpapatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa loob ng masikip na silid, nakita niya si Enrico, ang driver na kinakasama ni Isabela. May hawak itong isang mangkok ng lugaw na umuusok pa. Nakita ni Rosa kung paano nagliwanag ang mukha ni Amelia. Tila isang batang sabik na sabik sa pagkain matapos ang mahabang gutom. Inangat ng matanda ang kanyang nanginginig na mga kamay upang abutin ang mangkok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa at pasasalamat. Ngunit sa halip na iabot ito ng maayos, isang malupit na ngisi ang gumuhit sa labi ni Enrico. Sadya niyang binitiwan ang mangkok bago pa man ito dumapo sa palad ni Amelia. Ang mainit na lugaw ay tumapon sa maruming semento
at ang mangkok ay gumulong sa isang sulok. Ang usok ng mainit na pagkain ay humalo sa alikabok ng sahig. Oops! Dumulas. Ang sarkastikong sabi ni Enrico na dinig ni Rosa mula sa kanyang pwesto sa taas ng puno. Sayang naman, tanda. E di dyan mo na lang kainin. Tutal, sanay ka naman sa dumi. Di ba? Napahawak si Rosa sa kanyang bibig upang pigilan ang isang tili ng pagkabigla. Ang kanyang mga tuhod ay nangatog sa galit at habag. Hindi niya akalain na ang maayos at respetadong pamilyang kilala niya ay may itinatagong ganitong klaseng demonyo sa kanilang bakuran. Mula sa kanyang bulsa, nanginginig na binunot ni Rosa ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri na sanay sa pagtipa ng mabilis kapag may bagong chismis sa group chat ay tila naging bato sa sobrang kaba. Kinailangan niyang huminga ng malalim upang patatagin ang kanyang kamay habang pinipindot ang record button ng video camera. Sa screen ng kanyang telepono, nakuhaan niya ang isang tanawin na dudurog sa puso ng sinumang ina. Dahan-dahang gumapang si Amelia palapit sa natapong lugaw. Wala nang natirang dignidad sa kanyang kilos, tanging ang instinto na lamang na mabuhay. Gamit ang kanyang mga daliri na puno ng kulubot at peklat ng pagsasakripisyo, sinimot niya ang lugaw mula sa sahig at isinubo ito. Ang bawat subo ay may kasamang luha, ngunit patuloy pa rin siya sa pagkonsumo dahil alam niyang baka ito na ang huling pagkain na makikita niya sa susunod na 2 araw. Ang mga luha ni Rosa ay tuluyan ng umagos habang pinapanood ang kaibigan. Ito ang babaeng nagbigay sa kanya ng libreng tinapay noong nawala ng trabaho ang kanyang asawa. Ito ang babaeng laging nakangiti tuwing linggo sa simbahan. At ngayon, tinatrato ito na mas masahol pa sa hayop sa sarili niyang pamamahay. Ang galit ay namuo sa dibdib ni Rosa. Isang uri ng galit na humihingi ng katarungan sa kanyang pagnanais na makakuha ng mas malinaw na anggulo upang makilala ang mukha ni Enrico. Bahagyang dumungaw si Rosa at inilipat ang kanyang bigat sa kabilang paa. Iyon ang naging pagkakamali niya. Ang tinatapakan niyang sanga na marupok na pala dahil sa mga anay ay biglang bumigay. Isang malakas na lagutok ng kahoy ang bumasag sa katahimikan ng gabi na sinundan ng kaluskos ng mga dahon habang pilit na binabawi ni Rosa ang kanyang balanse upang hindi mahulog. Napakapit siya ng mahigpit sa puno. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Ano yon? Ang matinis na boses ni Gisabela ay umalingaw-ngaw mula sa kusina. Babe, tingnan mo nga sa labas. Baka may magnanakaw o pusa na naman. Sa loob ng silid-imbakan, natigilan si Enrico. Ang kanyang mga mata ay naningkit at tumingin sa direksyon ng bintana. Mabilis siyang lumabas ng silid at kumuha ng isang flashlight at pamalo mula sa gilid ng pinto. Ang mabibigat niyang hakbang sa damuhan ay tila mga dagundong ng paparating na bagyo para kay Rosa. Diyos ko, iligtas niyo po ako, ang piping dasal ni Rosa habang isinisiksik ang sarili sa pinakamakapal na bahagi ng mga dahon. Pinatay niya ang ilaw ng kanyang cellphone at niyakap ito sa kanyang dibdib na para bang ito ang pinakamahalagang ebidensya sa buong mundo dahil ito naman talaga ang totoo. Nagsimulang magwalis ang liwanag ng flashlight sa hardin. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita ni Rosa ang sinag na tumatama sa mga puno ng saging sa sampayan at dahan-dahang umaakyat sa puno ng mangga. Ang liwanag ay tila mata ng isang halimaw na naghahanap ng kanyang biktima. Pigil ang hininga ni Rosa na hindi siya makagalaw kahit na may mga langgam ng kumakagat sa kanyang binti. Sino yan? Sigaw ni Enrico. Ang boses ay puno ng banta. Lumabas ka kung ayaw mong basagin ko ang ulo mo. Ang liwanag ng flashlight ay patuloy sa pag-akyat, humahawi sa kadiliman, palapit ng palapit sa kinatatayuan ni Rosa. Ilang pulgada na lamang at mahahagip na ang laylayan ng kanyang palda na sumabit sa isang sanga. Kung mahuhuli siya ngayon, alam niyang hindi lang ang ebidensya ang mawawala,
kundi pati na rin ang pag-asa ni Amelia na makalaya sa impyernong kinalalagyan nito. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Rosa habang ang liwanag ng flashlight ay dahan-dahang gumagapang paitaas, ilang pulgada na lamang mula sa laylayan ng kanyang palda. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis sa kanyang dibdib na para bang nais nitong kumawala sa kanyang tadyang. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata at inihanda ang sarili sa tiyak na katapusan. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang galit na mukha ni Enrico at ang pamalong hawak nito. Ngunit sa halip na sigaw ng pagkakahuli, isang mabilis na kaluskos ang bumasag sa tensyon. Mula sa itaas ng sanga kung saan nakakapit si Rosa, isang pusang gala ang biglang tumalon pababa, direkta sa paanan ni Enrico. Ang hayop ay nagpalabas ng matinis na ingay bago mabilis na tumakbo palayo tungo sa madilim na bahagi ng hardin. Napamura si Enrico sa gulat at muntik nang mabitawan ang kanyang flashlight. Sinundan ng sinag ng ilaw ang tumatakbong pusa. Pusang gala lang pala, buwisit. Ang iritadong bulong ni Enrico, huminga siya ng malalim at ibinaba ang kanyang pamalo. Akala ko may tao na. Makakabalik na nga sa loob. Sayang ang aircon. Nang marinig ni Rosa ang papalayong mga yapak ni Enrico at ang tunog ng pagsara ng pinto sa likod bahay, tila siya nawalan ng buto sa sobrang lamyos ng kanyang katawan. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat sa milagrong nangyari. Mabilis ngunit maingat siyang bumaba mula sa puno. Ang kanyang mga kamay at paa ay gasgas na dahil sa magaspang na balat ng kahoy, ngunit wala siyang naramdamang sakit. Ang tanging nasa isip niya ay ang video sa kanyang cellphone, ang susi sa kaligtasan ni Amelia. Hindi siya umuwi sa kanyang bahay. Sa halip, tumakbo si Rosa sa madilim na kalsada ng subdivision. Ang kanyang tsinelas ay lumilikha ng mabilis na ritmo sa semento, patungo sa bahay ng taong alam niyang makakatulong. Sa loob ng tahimik na opisina sa kanyang tahanan, nagbabasa ng kaso si Attorney Noel nang marinig niya ang sunod-sunod at desperadong katok sa kanyang gate. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya si Rosa, pawisan, gusot ang damit, at nanginginig ang mga labi. Attorney, tulungan niyo kami. Si Amelia. Ang hagulgol ni Rosa habang iniabot ang kanyang cellphone. Ilang minuto ang lumipas, napanood ni Attorney Noel ang video. Ang kanyang mukha, na sanay sa walang emosyong ekspresyon ng isang abogado, ay unti-unting nagdilim. Nakita niya ang panggigipit, ang pagtatapon ng pagkain, at ang kawalan ng dignidad na dinaranas ng byuda ng kanyang matalik na kaibigan. Ibinaba niya ang telepono sa mesa ng marahan, ngunit ang bigat ng kanyang kilos ay nagpapahiwatig ng isang matinding desisyon. Kailangan natin tawagan si Marcelino. Ngayon din. Sa kabilang panig ng mundo, sa isang marangyang apartment sa Dubai, nakadungaw si Marcelino sa bintana habang tinatanaw ang nagniningning na mga gusali ng syudad. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak at sa kanyang tabi ay nakatambak ang mga paper bag mula sa mga sikat na designer brand, mga pasalubong para sa kanyang asawang si Isabela. Ang katahimikan ng kanyang gabi ay binasag ng pagtunog ng kanyang telepono. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang pangalan ni Attorney Noel sa screen. Madaling araw na sa Pilipinas, bakit tatawag ang abogado ng pamilya? Hello, attorney. May problema ba sa lupa? Ang bungad ni Marcelino, ang kanyang boses, ay puno ng pagtataka. Marcelino, makinig kang mabuti. Ang seryosong sagot ni Noel sa kabilang linya. Hindi ito tungkol sa lupa. Tungkol ito sa nanay mo. Napangiti ng mapait si Marcelino. Attorney, kung tungkol ito sa sinasabi ng mga kapitbahay na payat si Mommy, huwag kayong mag-alala. Tumawag si Isabela kanina. Nag-video call kami. Nakita ko si Mommy. Natutulog ng mahimbing. Strict lang talaga ang diet niya dahil sa diabetes. Masyado lang pakialamera ang mga tao dyan.
Hindi siya natutulog, Marcelino. At hindi diet ang tawag sa gutom, ang madiing sagot ng abogado. Ipinasa ko sa iyo ang isang video. Panoorin mo. Huwag mo akong tatawagan hanggat hindi mo natatapos. Ibinaba ni Noel ang telepono. Naiwang nakatitig si Marcelino sa screen. May halong inis at kaba ang kanyang nararamdaman. Imposible ang bulong niya. Mahal na mahal ni Isabela si Mommy. Ngunit nang buksan niya ang video file, ang mundo ni Marcelino ay gumuho sa loob ng ilang segundo. Ang malinaw na screen ng kanyang high-tech na telepono ay nagpakita ng isang malabong kuha. Ngunit sapat na yon upang makilala niya ang babaeng gumagapang sa sahig. Nakita niya ang pamilyar na kasuotan ng matanda. Hindi ito ang magagarang bestida na ipinakita ni Isabela sa video call kanina. Ang suot ng babaeng nasa video ay ang kupas na polo shirt ng kanyang yumaong ama. Ang paborito nitong pambahay na may butas na sa balikat. Nanginig ang kamay ni Marcelino habang pinapanood kung paano tinabig ng isang lalaking hindi niya kilala, ang mangkok ng lugaw. Nakita niya kung paano tumapon ang mainit na pagkain sa maruming semento. At ang sumunod na eksena ay tila isang punyal na itinarak ng paulit-ulit sa kanyang puso. Ang kanyang ina, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maglakad at magsalita. Ang babaeng nagbenta ng sariling alahas para lamang makapag-abroad siya, ay dahan-dahang yumuko at sinimot ang lugaw mula sa lupa gamit ang nanginginig nitong mga daliri. Ang mamahaling baso ng alak na hawak ni Marcelino ay dumulas sa kanyang namamanhid na mga daliri. Bumagsak ito sa sahig at nagkalat ang pira-pirasong kristal at pulang likido sa mamahaling Persian carpet. Ngunit hindi niya naramdaman ang pagtilamsik nito sa kanyang paa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagguho ng kanyang mundo. Ang imahe ng kanyang perfect wife na si Isabela ay nabasag kasabay ng pagkabasag ng baso. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luhang dulot ng matinding galit at pagsisisi. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Nakita niya ang mga paper bag ng Hermes at Louis Vuitton na nakahilera sa sulok, mga regalong nagkakahalaga ng libu-libong dirhams na binili niya para sa asawa niya. Naisip niya ang bawat oras na nag-overtime siya, bawat pagkakataon na tiniis niya ang lungkot sa ibang bansa para lang mabigyan ng marangyang buhay ang mga babae sa buhay niya. Para saan ang lahat ng ito? Ang tanong niya sa sarili habang ang kanyang dibdib ay sumisikip na parang pinipiga. Bumibili ako ng ginto para sa asawa ko habang ang nanay ko ay kumakain ng dumi sa sahig. Muli niyang dinampot ang telepono at tinawagan si Attorney Noel. Sa unang ring pa lang ay sinagot na ito ng abogado. Tila hinihintay talaga ang kanyang tawag. Attorney, papatayin ko sila. Ang garalgal na boses ni Marcelino ay puno ng puot. Uuwi ako ngayon. Susunugin ko ang bahay kasama sila. Huwag kang padalos-dalos, Marcelino, ang mahinahon ngunit madiing sagot ni Noel. Iyan ang gusto nilang mangyari. Kung uuwi ka at magwawala, itatago nila ang nanay mo. Sasabihin nilang baliw siya, na kailangan siyang ipasok sa mental hospital. Mawawalan tayo ng ebidensya at baka tuluyan ng mawala ang nanay mo. Napahagulgol si Marcelino, isang tunog ng pag-iyak na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa bigat ng kanyang kasalanan. Attorney, ang nanay ko, gutom siya. Ang damit ni Daddy ang suot niya. Makinig ka sa akin. Putol ni Noel sa pag-aari ng kaibigan. Uuwi ka. Pero hindi bilang si Marcelino na asawa ni Isabela. Uuwi ka bilang isang multo. Walang makakaalam na nasa Pilipinas ka na. Ako ang bahala sa matutuluyan mo. Kailangan nating mahuli sila sa akto. Kailangan nating ipakita sa buong mundo kung anong klaseng demonyo ang pinakasalan mo para hindi na nila muling malapitan ang nanay mo. Pinunasan ni Marcelino ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang lungkot sa kanyang mukha
ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Tumayo siya at naglakad patungo sa salamin. Ang lalaking nakatitig sa kanya ay hindi na ang mapagmahal na asawa na puno ng pangarap. Ang nakikita niya ay isang anak na handang maningil ng utang na dugo. Sige, attorney, sagot ni Marcelino. Ang kanyang boses ay wala ng bahid ng emosyon, kundi purong determinasyon na lamang. I-book mo ako sa susunod na flight. Uuwi ako para tapusin ito. Sa screen ng kanyang laptop, binuksan niya ang website ng airline. Habang hinihintay ang confirmation ng ticket, muli niyang tiningnan ang litrato ni Isabela na naka-wallpaper sa kanyang computer. Nakangiti, maganda, inosente. Dahan-dahan, itiniklop niya ang laptop ng may diin. Ang pag-ibig na nagtulak sa kanya upang magtrabaho sa ibang bansa ay siya ring pag-ibig na ngayon ay naging abo. Naglakad siya patungo sa bintana at tumingin sa madilim na kalangitan. Sa kabilang panig ng karagatan, alam niyang gising pa ang kanyang ina, naghihirap at nag-iisa. Konting tiis na lang, ma. Ang bulong niya sa hangin. Pauwi na ako. At isinusumpa ko, sa bawat butil ng kanin na ipinagkait nila sa iyo, 1 taon ng pagdurusa ang ibabayad nila. Ang hangin sa loob ng pribadong silid sa bahay ni Attorney Noel ay tila nagyelo sa lamig. Hindi dahil sa lakas ng aircon, kundi dahil sa namumuong tensyon sa dibdib ng lalaking nakaupo sa harap ng monitor. Kararating lamang ni Marcelino mula sa airport, suot pa ang kanyang jacket at sombrero na tumatakip sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi siya dumiretso sa kanyang sariling tahanan. Sa halip, narito siya, nagtatago sa dilim tulad ng isang kriminal sa sarili niyang bayan, habang pinapanood ang live feed mula sa mga kamera na lihim na ikinabit ng mga tauhan ni attorney sa labas ng kanyang bahay. Sa screen, nakita niya ang paghinto ng isang delivery van sa tapat ng kanilang gate. Ibinababa ng 2 pahinante ang isang malaking kahon na nababalot ng packing tape at nakatali ng makukulay na straw. Ang balikbayan box. Napahawak si Marcelino sa kanyang dibdib. Naaalala niya ang gabing inimpake niya iyon. Bawat lata ng biskwit, bawat bote ng vitamins, at bawat piraso ng tsokolate ay inilagay niya ng may kalakip na panalangin at pagmamahal para sa kanyang ina at asawa. Ang kahong iyon ay hindi lamang karton. Iyon ay simbolo ng kanyang pawis, puyat at pangungulila sa disyerto. Ngunit ang naging pagsalubong sa kanyang padala ay hindi ang mainit na yakap ng pasasalamat na kanyang inasahan. Sa monitor, nakita niyang lumabas si Isabela. Hindi ito nagabalang tumulong sa pagbuhat. Sinenyasan lamang nito si Enrico na buhatin ang mabigat na kahon papasok sa sala nang mailapag ang kahon sa gitna ng makintab na sahig para itong isang bangkay na pinalilibutan ng mga buwitre. Walang pasubaling kumuha si Isabela ng isang matalim na cutter. Ang tunog ng paghiwa ng talim sa karton at tape ay tila paghiwa rin sa puso ni Marcelino. Walang pag-iingat, walang respeto. Hinablot ni Isabela ang mga laman nito na parang isang batang gahaman sa laruan. Finally! Dumating din ang supplies. Tili ni Isabela habang mabilis na hinihiwalay ang mga mamahaling bag at sapatos na para sa kanya. Inilagay niya ang mga ito sa sofa habang ang mga gamit na para sana kay Amelia ay padabog niyang ibinabato sa sahig. Nakita ni Marcelino ang mga bote ng espesyal na gatas at vitamins na binili niya para sa tuhod ng kanyang ina. Kinuha ito ni Isabela at sinuri ang label. Ew, pangmatanda. Ibebenta ko na lang to online, may bibili pa nito. Sabi ni Isabela sabay hagis sa mga gamit sa isang tabi. Babe, look oh, may imported chocolates. Pulutan natin mamaya. Lumapit si Enrico at kumuha ng isang bar ng tsokolate. Pinunit ang balot at kumagat ng malaki. Sarap talaga ng buhay kapag may nagpapakaalipin sa abroad para sa atin. No? Sabay silang nagtawanan, isang tunog na kahit walang audio
ay nararamdaman ni Marcelino ang talim. Matapos kunin ang lahat ng mapapakinabangan, naiwan ang kahon na halos wala ng laman, kundi mga styrofoam at ilang piraso ng lumang damit na ginamit ni Marcelino pampalundo sa mga babasagin. Tumingin si Isabela sa kalat at ngumisi ng nakakaloko. Dampot ni Isabela ang malaking karton na ngayon ay magaan na at punit-punit. Sinipa niya ang mga lumang damit pabalik sa loob nito at kinaladkad ang kahon patungo sa likod ng bahay. Sinundan siya ng tingin ni Marcelino sa pamamagitan ng isa pang kamera na nakatutok sa pasilyo patungo sa bodega. Nakita niya ang walang habas na pagbukas ni Isabela sa pinto ng silid-imbakan. Sa loob ng madilim na kwarto, nagulat si Amelia sa biglaang pagpasok ng liwanag at ng kanyang manugang. Bago pa man siya makapagsalita, inihagis ni Isabela ang malaking kahon sa kanya. Tumama ang gilid ng karton sa balikat ng matanda, dahilan upang mapahawak ito sa sakit. O ayan, dumating na ang padala ng magaling mong anak, sigaw ni Isabela. Basura ang pinadala niya sa'yo. Ayan, mga lumang damit at karton. Iyan lang ang halaga mo sa kanya. Ginawa ka lang basurahan ng mga pinaglumaan niya sa Dubai. Padabog na isinara ni Isabela ang pinto. Iniwan muli ang matanda sa dilim kasama ang kahon. Sa opisina ni Attorney Noel, napatayo si Marcelino. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Hanggang sa pumuti ang kanyang mga knuckles. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang basagin ang screen. Ngunit pinigilan siya ng kamay ni Attorney Noel sa kanyang balikat. Huwag kang titingin sa ibang direksyon, Marcelino. Panoorin mo ang nanay mo. Tingnan mo kung paano siya magmahal, ang mahinang utos ng abogado. Napako ang tingin ni Marcelino sa screen. Sa loob ng bodega, sa halip na magalit o umiyak dahil sa sinabi ni Isabela, dahan-dahang gumapang si Amelia palapit sa kahon. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang hinahaplos ang magaspang na karton. Para sa kanya, hindi ito basura. Ito ay galing sa kanyang anak. Inilapit niya ang kanyang mukha sa loob ng kahon at huminga ng malalim. Nandoon pa ang amoy ng detergent na gamit ni Marcelino, ang amoy ng ibang bansa, at higit sa lahat, ang amoy ng pagmamahal na pilit binubura ng kanyang manugang. Niyakap ni Amelia ang walang laman na karton. Ibinuhos niya ang kanyang pangungulila sa bagay na yon. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang sticker ng courier kung saan nakasulat ang pangalan ng nagpadala. From Marcelino San Pedro. Maingat na pinunit ni Amelia ang bahagi ng karton na may pangalan ng kanyang anak. Inilagay niya ang kapirasong papel na iyon sa kanyang dibdib. Tila ba ito ay isang agimat na magbibigay sa kanya ng lakas. Anak ko, hindi mo ako nakalimutan. Kahit karton lang, basta galing sa'yo. Ginto ito para kay nanay. Ang bulong ni Amelia na tila dinadala ng hangin patungo sa pandinig ni Marcelino. Sa kabilang monitor, nakita ni Marcelino ang sala. Nakaupo si Enrico sa sofa. Ang kamay ay nakapulupot sa bewang ni Isabela. Ang asawa ni Marcelino ay masayang binibilang ang mga bote ng vitamins na balak niyang ibenta habang si Enrico ay nagsisindi ng sigarilyo gamit ang mamahaling lighter na koleksyon ni Marcelino. Ang tanga talaga ng asawa mo, babe. Nagpapadala pa ng vitamins, ay mamatay na rin naman yung matanda. Halakhak ni Enrico. Tumingin si Marcelino sa dalawang magkaibang monitor. Sa kaliwa, ang kanyang ina nayakap ang karton sa sahig ng bodega. Sa kanan, ang dalawang demonyong nagpapasasa sa kanyang pinaghirapan. Isang solong luha ang pumatak mula sa mata ni Marcelino, ngunit hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng isang pagpapasyang hindi na mababali. Sulitin niyo na ang tawanan ninyo ngayong gabi. Ang bulong ni Marcelino sa harap ng monitor. Ang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Dahil bukas, sisimulan ko na ang inyong katapusan. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang malaking bahay matapos umalis ang sasakyan nina Isabela at Enrico.
Sa tulong ng isang pekeng gift certificate para sa isang whole-day spa treatment na ipinadala ni Attorney Noel, naging madali ang pagpapalabas sa 2 taong naghahari-harian sa tahanang yon. Nanatili si Marcelino sa loob ng itim na van sa kabilang kanto. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa gate ng kanyang sariling bahay, naghihintay ng tamang senyales. Ito ang bahay na ipinundar niya mula sa ilang taong pagkayod sa disyerto. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na sasalisi sa sarili niyang pamamahay. Nang sumenyas ang pribadong imbestigador na ligtas na ang paligid, mabilis na bumaba si Marcelino kasama si Attorney Noel. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay may kalakip na bigat sa kanyang dibdib. Ginamit niya ang kanyang duplicate key at sa pagpihit ng seradura, bumukas ang pinto at sumalubong sa kanya ang isang pamilyar ngunit banyagang hangin. Malamig ang loob ng bahay, tila ba ang aircon ay nakatodo upang palamigin ang konsensya ng mga nakatira dito. Wala na ang mga lumang kwadro ng pamilya na dati ay nakasabit sa dingding. Pinalitan na ito ni Isabela ng mga abstract paintings na walang buhay at mga salaming nagpapalaki sa espasyo. Ang amoy ng nilutong ulam na dati ay sumasalubong sa kanya. Tuwing uuwi siya, ay napalitan ng amoy ng mamahaling kemikal na panlinis at artipisyal na pabango. Dire-diretsyong naglakad si Marcelino patungo sa pasilyo ng kusina. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang silid-imbakan. Gusto niyang sirain ang pinto, yakapin ang kanyang ina, at ilabas ito mula sa impyernong yon. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng bodega, isang mahigpit na hawak sa kanyang braso ang pumigil sa kanya. Marcelino, huwag ang mariing bulong ni Attorney Noel. Tandaan mo ang plano. Kung ilalabas mo siya ngayon, makukulong lang si Isabela ng ilang araw at makakalaya agad. Kailangan natin ng matibay na ebidensya para mabulok sila sa bilangguan. Kailangan natin ng video. Napapikit si Marcelino. Ang kanyang panga ay tumigas sa pagpipigil ng emosyon. Alam niyang tama ang abogado, ngunit ang kanyang puso ay nagdurugo sa kagustuhang iligtas ang ina. Huminga siya ng malalim at tumango. Tinatanggap ang mapait na katotohanan na kailangan pa niyang tiisin ang sitwasyon ng kaunti pang panahon para sa ganap na katarungan. Agad na kumilos ang mga kasama nilang teknikal. Isang napakaliit na kamera ang itinago sa mata ng isang malaking teddy bear na nakaupo sa sofa. Isang ironiya na ang simbolo ng pagkainosente ang magbubunyag ng kasalanan. Isa pang lente ang maingat na inilagay sa gitna ng grandiosong chandelier sa dining area, na magsisilbing mata ng Diyos na nakatunghay sa bawat subo ng mga taksil. At ang pinakamahalaga, isang kamera ang inilagay sa itaas na bahagi ng estante sa kusina, nakatutok mismo sa pinto ng silid-imbakan. Habang abala ang iba, nagtungo si Marcelino sa kusina. Binuksan niya ang mga cabinet na dati ay puno ng mga sangkap sa pagluluto ng kanyang ina. Ngayon, puno ito ng mga imported na snacks at alak ni Enrico. Sa pinakasulok ng isang estante, sa likod ng mga lata ng corned beef, nakita niya ang isang maliit na bote na walang tatak. Kinuha niya ito at inamoy. Ang matapang na amoy ng chemical ay kumumpirma sa kanyang hinala. Ito ang pampatulog na ipinapainom sa kanyang ina upang magmukha itong lito at mahina. Nanginig ang kamay ni Marcelino habang ibinubulsa ang ilang tableta bilang ebidensya. Ang galit sa kanyang sistema ay tila kumukulong asido, ngunit kailangan niya itong lunukin. May 10 minuto pa tayo, ang sabi ng imbestigador. Dahan-dahang lumapit si Marcelino sa pinto ng bodega. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura gamit ang susi na nakuha nila sa bag ni Isabela na naiwan sa sala. Ang pinto ay bumukas ng walang ingay at ang amoy ng luma at amag ay sumalubong sa kanya. Sa loob,
Sa ilalim ng dim light na nanggagaling sa siwang ng bintana, nakita niya ang kanyang ina. Nakahiga si Amelia sa ibabaw ng mga karton. Baluktot ang katawan sa lamig. Yakap-yakap pa rin ang punit na piraso ng balikbayan box na may pangalan niya. Ang buhok nito ay puti at magulo, at ang kanyang pisngi ay humpak na. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang gisingin ito. Ngunit natatakot siya na baka sumigaw ito sa takot at masira ang lahat. Sa halip, lumuhod si Marcelino sa tabi ng natutulog na ina. Mula sa kanyang jacket, inilabas niya ang isang mainit-init pang ensaymada na binili niya sa dating suking panaderya ng nanay niya. Ito ang paborito nito, ang lasa ng masasayang alaala. Maingat niyang inilagay ang tinapay sa tabi ng kamay ng ina, kasama ang isang maliit na papel kung saan isinulat niya ang isang salita. Anghel. Hinaplos niya ng bahagya ang buhok ng ina, isang haplos na puno ng pangako ng kalayaan. Bago siya tumayo at lumabas, isinasara muli ang pinto ng impyerno na malapit nang maging abo. Tara na. Tapos na kami. Ang senyas ni Attorney Noel. Mabilis silang nagligpit ng gamit. Walang iniwan na bakas, walang ginalaw na muebles. Tila multo silang dumaan sa loob ng bahay. Nasa may pintuan na sila sa likod ng kusina nang biglang lumiwanag ang buong sala mula sa headlights ng isang sasakyan na pumasok sa gate. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay huminto sa tapat mismo ng pintuan. Nanlaki ang mata ni Attorney Noel. Napaaga sila, ang bulong ng abogado. Dito sa likod. Bilis! Ngunit bago pa man sila makahakbang palabas, narinig nila ang pagpihitit ng susi sa main door. Ang tunog ng bakal na umiikot sa seradura ay tila isang nakabibinging putok ng baril sa katahimikan ng bahay. Nasa loob pa sila ng kusina. Ilang hakbang lang ang layo mula sa sala kung saan papasok si Enrico. Nakalimutan ko yung wallet ko. Buwisit. Ang boses ni Enrico ay dinig na dinig nila mula sa labas ng pinto. Wala nang oras para tumakbo. Nakulong si Marcelino at Attorney Noel sa pagitan ng pinto sa likod na maingay kung bubuksan at ng pasilyo kung saan papasok ang kalaban. Nakatitig si Marcelino sa pinto habang ang hawakan nito ay dahan-dahang bumababa. Ang pihit ng seradura sa pangunahing pinto ay tila isang mabagal na hatol ng kamatayan para kina Marcelino at Attorney Noel. Bawat saglit na lumilipas ay binabayaran ng mabilis na pintig ng kanilang mga puso na halos umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Nang tuluyang bumukas ang pinto sa sala at pumasok ang mabigat na presensya ni Enrico, hinila ni Attorney Noel si Marcelino patungo sa pinto sa likod. Ang kanilang mga galaw ay mabilis, ngunit walang nililikhang ingay. Tila mga aninong dumudulas sa sahig. Maingat nilang isinara ang sliding door sa likuran, kasabay ng pagbukas ni Enrico ng ilaw sa kusina. Ang manipis na dingding na lamang ang naghihiwalay sa kanila. Mula sa tiyak na kapahamakan, nagtago sila sa dilim ng hardin, sa likod ng malalabay na dahon ng mga halamang ornamental na dati ay tanim pa ni Amelia. Mula sa kanilang kinatatayuan, nakita nila ang anino ni Enrico na gumagalaw sa kusina. Nagbubukas ng refrigerator at kumuha ng tubig. Huminga ng malalim si Marcelino. Pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay na gustong-gustong sumugod sa loob upang tapusin ang lahat. Nang makalayo na sila at makasakay pabalik sa van ni Attorney, agad na binuksan ni Marcelino ang kanyang tablet. Ang screen ay nagliwanag at muli niyang nasilayan ang loob ng silid-imbakan kung saan naroon ang kanyang ina. Sa loob ng bodega, nagising si Amelia mula sa isang mababaw at balisang pagtulog. Hindi siya nagising dahil sa ingay, kundi dahil sa isang pamilyar na amoy na matagal na niyang hindi nalalanghap. Ang halimuyak ng tinunaw na mantikilya, asukal at keso ay pumuno sa masikip na kwarto. Tinatalo ang amoy ng alikabok at luma. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo pa hanggang sa dumapo ang kanyang paningin sa isang maliit na bagay
na nakapatong sa tabi ng kanyang unan na karton, isang ensaymada. Malambot, ginto ang kulay, at tila nagniningning sa ilalim ng kaunting liwanag na tumatagos mula sa bintana. Nanginig ang mga kamay ni Amelia habang inaabot ito. Akala niya ay nananaginip pa rin siya o baka tuluyan na siyang nabaliw dahil sa gutom. Ngunit mainit pa ang tinapay. Totoo ito. Sa ilalim nito ay may isang maliit na piraso ng papel. Inilapit niya ito sa kanyang muka at binasa ang isang salitang nakasulat. Anghel. Napuno ng luha ang mga mata ni Amelia. Tumingala siya sa kisame at bumulong ng pasasalamat sa Diyos. Ang akala niya ay nakalimutan na siya ng langit. Ngunit heto ang sagot. Isang anghel ang bumaba upang pakainin siya. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok, ngunit hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang pakiramdam na may nakakaalala pa sa kanya, buong pagkasabik niyang kinagat ang tinapay. Ang tamis at linamnam nito ay sumabog sa kanyang bibig. Nagdadala ng mga alaala ng masasayang hapon kasama ang kanyang asawa at anak. Bawat nguya ay tila isang yakap, bawat lunok ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Ngunit ang panandaliang langit ni Amelia ay biglang naglaho nang marinig niya ang kalabog ng pinto. Bumukas ang pinto ng bodega at pumasok si Isabela. Ang mukha ay gusot sa galit at pagdududa. Nasa likod niya si Enrico na mukhang iritado pa rin. Anong amoy yan? Ang bulyaw ni Isabela. Ang ilong niya ay kumibot ng maamoy ang matamis na aroma ng tinapay. Nakita niya si Amelia na may hawak na kalahating ensaymada. Agad na nagdilim ang paningin ni Isabela. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang tinapay mula sa kamay ng matanda. Saan galing ito? Sigaw ni Isabela, ang boses ay matinis at nakakarindi. Magnanakaw! Nagnakaw ka sa kusina ko habang wala kami. No? Kaya pala may narinig si Enrico sa likod kanina. Hindi. Bigay ito ng anghel. Ang mahinang sagot ni Amelia, niyayakap ang sarili sa takot. Anghel? Ang halakhak ni Isabela ay puno ng pang-uuyam. Walang anghel na pupunta sa impyernong kinalalagyan mo. Inubos mo ang pagkain namin. Sa screen ng tablet sa loob ng van, napanood ni Marcelino ang sumunod na nangyari na halos dumurog sa kanyang kaluluwa. Itinaas ni Isabela ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Amelia. Ang ulo ng matanda ay napalingon sa lakas ng puwersa, ngunit hindi ito umiyak. Sa halip, mabilis na isinubo ni Amelia ang natitirang piraso ng tinapay na naitago niya sa kanyang kabilang kamay. Kahit anong sakit ang ibigay ni Isabela, hindi nito maiaalis ang lasa ng pagmamahal na nasa bibig ni Amelia. Nguya siya ng nguya habang tumutulo ang luha. Nilulunok ang tinapay, kasabay ng kanyang dignidad dahil alam niyang ito ang magpapanatili sa kanyang buhay para makita muli ang kanyang anak. Wisit na matanda to. Patay gutom. Ang sigaw ni Isabela. Bago ito tumalikod at lumabas, kaladkad si Enrico. Isinara nilang muli ang pinto at ang tunog ng paglalak ay umalingaw-ngaw bilang huling nota ng karahasan. Sa loob ng van, napasubsob si Marcelino sa manibela. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa tahimik na pag-iyak. Ang bawat luhang pumapatak ay nagiging gasolina sa apoy ng kanyang paghihiganti. Attorney, tama na ang garalgal na, sabi ni Marcelino. Hulihin na natin sila. Hindi pa, Marcelino. Konting tiis na lang, ang sagot ni Attorney Noel. Bagamat halata rin sa boses nito ang pagpipigil ng galit. Pakinggan mo ang pinag-uusapan nila ngayon. Mula sa audio ng kamera sa sala, narinig nila ang pag-uusap ng dalawa. Nakaupo si Isabela sa sofa, hinihilot ang kanyang sentido habang si Enrico ay nagbubukas ng beer. Nakakapagod na ang matandang yan, reklamo ni Isabela. Buti na lang, malapit na ang anniversary party. Bakit ba kailangan pa ng party? Gastos lang yan, tanong ni Enrico. Tanga ka ba?
Sagot ni Isabela sabay irap. Kailangan kong imbitahan ang lahat ng mayayamang kaibigan ni Marcelino at mga business partners niya. Ipakikita ko sa kanila na perfect wife ako. Kapag nakuha ko na ang loob nila at napapirma ko na si Tanda sa transfer ng title ng bahay during her lucid interval, saka natin siya itatapon. Saan? Tanong ulit ni Enrico. Sa mental hospital sa probinsya. May kausap na ako. Sa makalawa pagkatapos ng party, wala na siya dito. Sasabihin ko kay Marcelino na namatay siya sa bangungot. Tapos ang problema. At sa atin na ang lahat. Napatingin si Marcelino kay Attorney Noel. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na katiyakan. Ang deadline ay naitakda na. Ang party na pinaplano ni Isabela para sa kanyang sariling kapakanan ay magiging entablado ng kanyang pagbagsak. Sa makalawa, ang bulong ni Marcelino habang nakatitig sa mukha ng kanyang asawa sa screen. Sa makalawa, Isabela, hindi ang nanay ko ang mawawala. Ikaw ang mabubura sa mundong ito. Nagmistulang palasyo ang tahanan ng mga San Pedro sa gabing iyon. Ang bawat sulok ay nababalutan ng makikintab na palamuti at ang mga bulaklak na imported pa mula sa ibang bansa ay nagkakalat ng halimuyak na pilit tinatabunan ang baho ng mga kasalanang nagaganap sa loob ng bahay na yon. Ang malawak na hardin ay napuno ng mga mesa na may mamahaling mantel at ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ay tila mga bituin na bumaba upang saksihan ang grandiosong palabas ni Isabela. Sa loob ng master bedroom, isang ibang uri ng preparasyon ang nagaganap. Hindi ito pag-aayos na may kalakip na pagmamahal, kundi isang brutal na pagpipinta sa isang bangkay upang magmukhang buhay. Nakaupo si Amelia sa harap ng salamin. Ang kanyang katawan ay bagsak at walang lakas. Pinaliguan siya ni Isabela ng padabog kanina. Ang malamig na tubig ay gumising sa kanyang natutulog na diwa, ngunit hindi sa kanyang pag-asa. Dahan-dahang ipinahid ni Isabela ang makapal na foundation sa humpak na pisngi ng kanyang biyenan. Ang bawat dampi ng espongha ay madiin. Tila ba nais niyang burahin ang mga bakas ng paghihirap na siya mismo ang nagdulot. "You look terrible, Mommy." Ang iritadong komento ni Isabela habang tinititigan ang refleksyon ng matanda sa salamin. Ang itim sa ilalim ng mga mata ni Amelia ay hindi kayang takpan ng kahit anong concealer. Kailangan mong magmukhang masaya mamaya. Ayaw kong masira ang image ko sa mga bisita. Hindi kumibo si Amelia. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kawalan. Para sa kanya, ang gabing ito ay isa lamang palabas at siya ang payaso na kailangang sumunod sa latigo ng domador. Nang mapansin ni Isabela na hindi sumasagot ang matanda, huminto ito sa paglalagay ng lipstick. Lumapit siya sa isang kulungan na nasa sulok ng kwarto. Sa loob nito ay naroon si Muning, ang pusang gala na nagligtas kay Rosa at naging tanging kaibigan ni Amelia sa mga gabing madilim. "Alam mo, Mommy," ang sabi ni Isabela na may nakakatakot na lambing sa boses. "Masyado ng maraming pusa sa kalsada. Kung hindi ka ngingiti mamaya at kung magsusumbong ka sa mga bisita, baka si Muning ang gawin nating pulutan. Sayang naman, ang taba pa naman niya." Napalingon si Amelia. Ang takot ay muling sumiklab sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga labi nang subukan niyang magsalita. "Huwag. Huwag ang pusa. Parang awa mo na." Ngumisi si Isabela, kontento sa reaksyon na nakuha niya. "Good. Kaya umayos ka. Kapag tinanong ka nila, sabihin mo ang swerte-swerte mo sa akin. Maliwanag?" Tumango si Amelia ng dahan-dahan. Ang kanyang kaluluwa ay durog na durog, ngunit ang pagmamahal niya sa tanging nilalang na nagparamdam sa kanya ng init ay nananaig pa rin. Handa siyang lunukin ang lahat ng pride, lahat ng sakit, huwag lang madamay ang inosenteng hayop. Ilang sandali pa, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Ang tunog ng mga mamahaling sasakyan na pumapasok sa gate
ay sumabay sa ingay ng mga takong na tumatama sa semento. Ang hangin ay napuno ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng mga plastik na halakhak. Ang mga kaibigan ni Isabela na karamihan ay mga social climber at mga taong mapanghusga ay nagbeso-beso na tila ba sila ang pinakamalalapit na tao sa mundo. Sa isang sulok, nakihalubilo si Rosa. Suot niya ang kanyang pinakamagandang bestida na inutang pa niya sa kapitbahay. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti ay naroon ang isang misyon. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid at ang kanyang telepono ay laging handa sa kanyang bag. Kinailangan niyang pigilan ang sarili na duraan ang bawat pagkain na inihahain ng catering service dahil alam niyang galing ito sa perang ninakaw mula kay Amelia. Inilabas na si Amelia. Nakaupo siya sa isang wheelchair. Suot ang isang eleganteng damit na itinatago ang kanyang kapayatan. Sa leeg niya ay nakasabit ang isang kwintas na perlas. Peke? Dahil ang tunay ay naibenta na ni Isabela. Oh my God! Mommy Amelia looks so fresh. Bati ng isang bisita na may makapal na makeup. Ang galing mo talagang mag-alaga. Isa? Thank you, tita. You know naman, I give her everything. Sagot ni Isabela sabay yakap sa likod ni Amelia para sa isang litrato. Smile, mommy. Pumilit ng ngiti si Amelia. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na puno ng pighati. Ngunit sa ilalim ng mamahaling mantel na puntas ng mesa, ang kanyang nanginginig na kamay ay may mahigpit na kinakuyom. Hindi ito pagkain, hindi ito gamot. Ito ay ang kanyang lumang rosaryo na naputol na ang ilang butil. Ito ang kanyang angkla sa gitna ng bagyo. Bawat butil na dinidiinan ng kanyang daliri ay isang tahimik na panalangin para sa kaligtasan o kahit man lang sa kapayapaan ng kamatayan. Sa hindi kalayuan, sa loob ng isang itim na van, nakatutok ang mga mata ni Marcelino sa monitor ng kanyang laptop. Nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang panginginig ng kamay ng kanyang ina. Nakikita niya ang mapagkunwaring ngiti ng kanyang asawa. At nakikita niya si Enrico na pasimpleng humahaplos sa bewang ni Isabela habang nagpapanggap na nag-aabot ng inumin. Nakakonekta na ang laptop ni Marcelino sa main system ng projector na gagamitin para sa presentation ni Isabela. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa ibabaw ng keyboard hindi dahil sa takot, kundi sa tindi ng adrenaline at galit na dumadaloy sa kanyang dugo. Sir, ready na po ang connection, ang sabi ng technician sa kanyang tabi. Isang pindot niyo lang. Huminga ng malalim si Marcelino. Ang bawat segundong lumilipas ay tila humahatak sa kanya pabalik sa mga alaalang masakit. Ngunit ito na ang huling gabi, naiiyak ang kanyang ina. Sa entablado, kinuha ni Isabela ang mikropono. Ang matinis na feedback ng sound system ay saglit na nagpatigil sa tawanan ng mga bisita. Tumayo siya sa gitna. Ang spotlight ay nakatutok sa kanya na para bang siya ang bida sa isang teleserye. Good evening, everyone! Ang masiglang bati ni Isabela. Thank you for coming tonight. This party is not just for me, but for our family. Gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano ako ka-blessed sa asawa ko na nasa abroad. At syempre, sa pinakamamahal kong Mommy Amelia. Nagpalakpakan ang mga tao. Si Enrico ay nakangisi sa gilid, hawak ang isang baso ng wine. Si Amelia ay nakayuko. Hinihiling na sana ay lamunin na siya ng lupa. May inihanda akong video presentation para sa inyong lahat. Pagpapatuloy ni Isabela habang itinuturo ang malaking puting telon sa likuran. A compilation of our happy memories. Sa loob ng van, ang mga mata ni Marcelino ay naging kasing talim ng patalim. Tapos na ang palabas mo? Isabela, ang bulong niya. Ibinaba ni Marcelino ang kanyang daliri sa enter key. Ang bigat ng kanyang desisyon ay kasi bigat ng hustisyang matagal nang ipinagkait. Ito na ang simula ng paghuhukom. Ang mga ngiti ni Isabela ay tila nakapinta sa kanyang mukha habang itinuturo ang malaking telon sa likuran ng entablado. Ang mga bisita ay tahimik na naghihintay,
Nakahanda ang kanilang mga baso ng alak para sa isang toast. Inaasahan ang isang montage ng masasayang alaala at pampamilyang pagmamahalan. Nagsimula ang musika, isang malambing na instrumental na piano na nagpapalubag sa loob, at lumabas sa screen ang larawan ng kasal ni na Marcelino at Isabela. Nagpalakpakan ang mga tao, humanga sa ganda ng mag-asawa. Ngunit sa isang iglap, ang malambing na musika ay biglang naputol. Ang screen ay nagkulay abo saglit, tila ba nawala ng signal, bago ito muling luminaw. Nawala ang mga larawan ng kasal, nawala ang mga litrato ng bakasyon. Ang pumalit ay isang malabo ngunit malinaw na video na kuha mula sa isang mataas na anggulo sa loob ng kusina. Ang katahimikan sa hardin ay naging mabigat at nakakasakal. Ang tanging naririnig ay ang audio mula sa malalaking speaker. Ang matinis at galit na boses na pamilyar sa lahat ng naroon. Diyan ka bagay, sa tabi ng mga basahan. Ang sigaw ng Isabela sa video habang marahas na tinutulak ang isang matandang babae papasok sa madilim na silid. Napasinghap ang buong crowd. Ang mga kubyertos ay dahan-dahang ibinaba sa mga plato at ang mga baso ng alak ay nanatiling nakabitin sa ere. Ang mga ngiti sa labi ng mga bisita ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito at pagkabigla. Si Isabela na nasa entablado pa rin ay natigilan. Ang kanyang nangiti ay nagyelo sa kanyang mukha at ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang pisngi. Ang video ay nagpatuloy. Sunod na ipinakita ang eksena sa loob ng bodega, kung saan itinapon ni Enrico ang lugaw sa sahig at pinilit si Amelia na kainin ito. Ang mga bulungan sa hardin ay nagsimulang lumakas, tila mga bubuyog na nagwawala. Diyos ko, si Aling Amelia ba yan? Ang bulong ng isang matandang babae na kapitbahay nila. At sino yang lalaking yan? Hindi ba't siya ang driver? Ang bawat eksena ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa pekeng imahe na binuo ni Isabela. Ipinakita ang paghablot niya sa ensaymada, ang malutong na sampal na dumapo sa pisngi ni Amelia, at ang pagpilit sa matandang uminom ng gamot. Ang bawat salita, bawat sigaw, bawat halakhak ni Enrico ay umalingaw-ngaw sa buong hardin, nilalantad ang kabulukan na matagal nang itinatago sa likod ng magandang gate at mga mamahaling halaman. Sa isang sulok, itinaas ni Rosa ang kanyang cellphone. Hindi lang siya nagre-record, naka-livestream siya sa Facebook. Ang bilang ng mga nanonood ay mabilis na umaakyat. 100, 500, 1,000. Ang mga komento ng galit at awa ay bumuhos na parang ulan. Ang pribadong paghuhukom ay naging isang pampublikong eskandalo. Ang huling pako sa kabaong ni Isabela ay ang eksena sa sala. Nakaupo siya sa sofa, nakayakap kay Enrico, ang kanilang mga katawan ay magkadikit sa paraang hindi nararapat sa isang amo at empleyado. Malinaw na narinig ng lahat ang kanilang plano. Pagkatapos ng party, wala na siya dito. Sasabihin ko kay Marcelino na namatay siya sa bangungot. Tapos ang problema, at sa atin na ang lahat. Sa puntong yon, isang baso ng alak ang bumagsak sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay sumira sa hipnotismo ng video. Ang lahat ng mga mata na kanina ay nakatutok sa screen ay sabay-sabay na lumingon kay Isabela. Ang kanilang mga tingin ay hindi na puno ng paghanga, kundi ng pandidiri at pagkamuhi. Si Isabela ay nakatayo pa rin sa entablado, paralisado. Ang mikropono ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay at bumagsak sa sahig, lumikha ng isang nakakabinging feedback sa mga speaker. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara, ngunit walang salitang lumalabas. Ang spotlight na kanina ay nagpapatingkad sa kanyang ganda ay ngayon ay tila isang ilaw sa interrogation room na naglalantad sa kanyang kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari. Si Amelia, na kanina pa nakayuko sa kanyang wheelchair,
ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na sa loob ng maraming buwan ay laging blangko at puno ng takot, ay ngayon ay may liwanag, malinaw, matatag. Hindi ito tumingin sa screen o sa mga nagbubulungang bisita. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig kay Isabela. Walang galit, walang paghihiganti. Tanging isang tahimik na pag-amin na sa wakas, lumabas na ang katotohanan. Sinubukan ni Enrico na tumakas. Dahan-dahanan siyang umatras. Sinusubukang magtago sa dilim, ngunit ang mga bisita ay tila dagat na humahati upang bigyan siya ng daan. Bawat hakbang niya palayo ay sinusundan ng mga mapanghusgang mata. Nang makita niyang wala na siyang matatakbuhan, mabilis siyang tumakbo patungo sa gate sa likod. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa hardin, mula sa mga nakasabit sa puno hanggang sa mga nakatago sa halamanan. Ang biglaang liwanag ay nakakasilaw at ang lahat ay napapikit saglit. Ang musika ay tuluyang namatay. Ang tanging naririnig na lamang ay ang pagaspas ng hangin. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa pangunahing arko ng hardin na nagsisilbing pasukan. Mula sa dilim, isang figura ang humakbang papalabas. Ang kanyang anyo ay matikas at puno ng awtoridad. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na polo shirt at pantalon, ngunit ang kanyang presensya ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng yaman na ipinagmamalaki ni Isabela. Ang mga bulungan ay muling nagsimula, ngunit ngayon ay may halong pagtataka at hindi makapaniwalang pagkilala. Si Marcelino ba yan? Yan? Paano? Akala ko nasa Dubai siya. Naglakad si Marcelino ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Isabela na ngayon ay nanginginig na parang dahon sa gitna ng bagyo. Dumaan siya sa tabi ng kanyang ina at marahang hinaplos ang balikat nito bago siya nagpatuloy sa paglalakad patungo sa entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa sahig. Itinapat niya ito sa kanyang bibig at ang kanyang hininga ay narinig sa buong paligid. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay kalmado ngunit puno ng lamig na kayang magpayelo ng apoy. Tapos ka na bang mag-artista, mahal kong asawa? Ang boses ni Marcelino ay tila isang matalim na yelo na humiwa sa mainit at tensyonadong hangin ng gabi. Bawat salita ay may bigat ng ilang buwang pagtitiis, galit at nasirang tiwala. Sa entablado, ang mukha ni Isabela ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula kay Marcelino sa mga mapanghusgang bisita at pabalik sa screen kung saan paulit-ulit na ipinapakita ang kanyang mga kasalanan. Bigla siyang tumawa, isang tawa na walang saya, basag at puno ng kabaliwan. Marcelino? Mahal ko, anong ginagawa mo dito? That video? It's edited. Pekeng-peke yan. Hindi mo ba nakikita? Pinagtutulungan nila ako. At ang nanay mo? Baliw siya. Matagal na siyang wala sa sarili, kinakausap niya ang mga pader. Sa huling pag-asang mabawi ang kontrol, sinubukan niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na sandata. Ang awa. Lumuhod siya sa entablado. Ang mamahalin niyang gown ay kumalat sa maruming sahig. Paniwalaan mo ako, Marcelino. Please, biktima lang ako dito. Biktima tayong lahat ng pagkasira ng ulo ng nanay mo. Ngunit wala nang bakas ng awa sa mga mata ni Marcelino. Ang nakikita lamang niya ay ang mukha ng babaeng nagpakain ng tira-tira sa kanyang ina. Tapos ka na? Ang malamig na tanong ni Marcelino nang mapagtanto ni Isabela na wala nang maniniwala sa kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay muling nagbago. Ang pagmamakaawa ay napalitan ng purong puot. Tila isang ahas na naipit sa isang sulok, handa na itong manuklaw sa huling pagkakataon. Tumayo siya ng mabilis at tumakbo, hindi patungo kay Marcelino, kundi patungo sa wheelchair kung saan nakaupo si Amelia. Kung hindi ka maniniwala sa akin, sige, isasama ko ang baliw na ito. Sigaw niya, ang kanyang mga kamay
ay nakaunat na parang kuko ng agila, handang sunggaban ang leeg ng matanda. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa manipis na balat ni Amelia, isang anino ang humarang sa kanyang harapan. Si Marcelino, mabilis at hindi nag-aalangan. Ang sumunod na nangyari ay hindi isang malakas na kalabog, kundi isang mabilis at matunog na sampal. Ang palad ni Marcelino ay dumapo sa pisngi ni Isabela. Hindi ito sampal ng pananakit, kundi sampal ng katotohanan. Isang sampal na gumising sa lahat mula sa bangungot. Isang sampal na tuluyang bumasag sa maskarang matagal ng suot ng kanyang asawa. Natigilan si Isabela ang kanyang mukha ay napalingon sa gilid. Ang sakit ng sampal ay hindi kasing sakit ng kahihiyan na gumuhit sa kanyang mukha. Ang pulang marka sa kanyang pisngi ay tila isang tatak ng kanyang pagkatalo. Kasabay ng kanyang pagbagsak ng emosyon ay ang pagpasok ng mga pulis mula sa gate. Tahimik silang naglakad. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng huling hatol. Sa gabing iyon, si Enrico na nahuli habang sinusubukang akyatin ang pader sa likod bahay ay nakaposas na at isinakay na sa mobil. 2 pulis ang lumapit kay Isabela. Hindi na siya pumalag, wala ng lakas. Tila isang manikang pinaglumaan, hinayaan niyang isuot sa kanyang mga pulso ang malamig na posas. Ang tunog ng pagkandado ng bakal ay umalingaw-ngaw sa hardin, isang musika ng katarungan para sa mga tainga ni Marcelino. Habang dinadala siya palabas, ang mga kaibigan niyang kanina ay pumapalakpak sa kanya ay ngayon ay umiiwas ng tingin. Ang iba ay nagbubulungan, ang kanilang mga salita ay puno ng pandidiri. Ang iba naman ay diretsong tiningnan siya ng may pagkamuhi. Ang kahihiyan o hiya ay mas masakit pa sa rehas na bakal na naghihintay sa kanya. Nang mawala na ang mga pulis at ang mga usyosong bisita ay unti-unti nang nagsialisan, ang hardin ay muling binalot ng katahimikan. Naiwan si Marcelino, si Attorney Noel, si Rosa, at ang kanyang ina. Dahan-dahang lumapit si Marcelino sa wheelchair. Ang galit at tapang na ipinakita niya kanina ay unti-unting natunaw, napalitan ng isang emosyon na matagal na niyang kinikimkim, ang matinding pagsisisi. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang malalakas na balikat na bumuhat sa bigat ng pagtatrabaho sa ibang bansa ay ngayon ay nanginginig sa pag-iyak. Ikinulong niya sa kanyang mga palad ang payat at malamig na kamay ni Amelia. At doon niya ibinuhos ang lahat ng luha na hindi niya nailabas sa loob ng maraming taon. Mami, patawarin mo ako. Ang kanyang boses ay basag, halos hindi na maintindihan. Patawarin mo ako kung pinabayaan kita. Kung naging bulag ako, patawad ma. Naramdaman ni Amelia ang pagpatak ng maiinit na luha ng kanyang anak sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kabilang kamay at marahang hinaplos ang buhok ni Marcelino. Anak, nakauwi ka na. Iyon ang mga unang salitang lumabas sa bibig ni Amelia matapos ang ilang buwang pananahimik. Ang kanyang boses ay mahina at paos, ngunit para kay Marcelino, ito ang pinakamagandang musikang kanyang narinig. Itinaas niya ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Opo ma, nandito na ako. Hindi na kita iiwan, pangako. Ngumiti si Amelia, isang tunay na ngiti na sa wakas ay umabot sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang tuluyang dumurog sa puso ni Marcelino. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Gutom na ako anak. Pero bago pa man sila tuluyang makapasok sa bahay, isang huling sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng gate. Si Isabela, habang ipinapasok sa police car, ay buong lakas na sumigaw. Ang boses ay puno ng lason at huling panunumpa. Manalo ka man ngayon, Marcelino? Talo ka pa rin. Ang ipon ng nanay mo, ang lahat ng pinaghirapan niya sa buong buhay niya, pinangsugal ko na lahat. Wala na.
Wala na kayong babalikan. Ang sinag ng araw kinabukasan ay tila isang malupit na paalala ng katotohanan. Pumasok ito sa malalaking bintana ng sala, nililiwanagan ang bawat sulok ng kalat na iniwan ng nakaraang gabi, mga basag na baso, mga platong may tira-tirang pagkain, at ang nanlalagkit na mantsa ng alak sa sahig. Ang dating palasyo ay isa na ngayong sementeryo ng mga kasinungalingan. Nakaupo si Marcelino sa harap ng kanyang laptop sa dining table, ang kanyang mukha ay kasing putla ng abo. Sa screen ay nakabukas ang online banking portal ng kanyang ina. Ang mga numerong nakasulat dito ay tila isang malaking sampal. 0, 0 pesos, 0 centavos. Totoo ang huling sigaw ni Gisabela. Nilustay nito ang lahat ng ipon ni Amelia, ang perang pinaghirapan nito sa loob ng 30 taon na parang buhangin lamang na tinangay ng hangin. Isinara ni Marcelino ang laptop nang may bigat sa kanyang kamay. Napasubsob siya sa mesa, ang kanyang mga balikat ay niyanig ng isang tahimik ngunit malalim na pagsisisi. Kasalanan niya ang lahat. Kung naging mas matalino lang sana siya, kung hindi siya nabulag sa ganda at matatamis na salita, hindi sana mangyayari ito. Ang kanyang ina, na dapat sana ay nagpapahinga na at ninanamnam ang bunga ng kanyang mga pinaghirapan, ay ngayon ay wala ng kahit isang kaning. Ma, sorry. Ang bulong niya sa kawalan. Babawi ako, ma. Pangako, babalik ako sa Dubai. Magtatrabaho ako ng doble. Isang mainit na kamay, ang marahang dumapos sa kanyang balikat. Nang iangat niya ang kanyang mukha, nakita niya si Amelia na nakatayo sa kanyang tabi. Hindi ito mukhang galit o nalulungkot. Sa halip, may isang kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata. Isang kapayapaan na matagal nang nawala. Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo, ang mahinang sabi ni Amelia. Ang pera, nawawala yan. Kinikita ulit yan. Ang mahalaga, nandito ka na. Umuwi ka na sa akin. Iyon ang pinakamalaking yaman na hindi kayang nakawin ni Numan. Tumayo si Amelia at naglakad patungo sa kusina. Sumunod si Marcelino. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip na gustong manatili sa tabi ng ina. Pagdating sa kusina, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang dating malinis at modernong kusina ni Isabela ay puno na ng mga lumang gamit mula sa bodega. Nakapatong sa ibabaw ng marmol na countertop ang luma. Ngunit matibay na rolling pin ng kanyang ina. Ang mga lumang mixing bowl na may mga gasgas na ng panahon at ang maliit na digas na oven na ginagamit nila noon sa kanilang lumang panaderya. Nagsimulang maglinis si Amelia. Ang bawat punas niya sa mesa, ang bawat paghugas niya sa mga gamit, ay may kasamang ritual. Tila ba binubura niya ang lahat ng masasamang alaala, ang lahat ng bakas ng pag-aalipusta, at inihahanda ang lugar para sa isang bagong simula. Anong ginagawa niyo, ma? Tanong ni Marcelino. Ngumiti si Amelia. Ang ngiting iyon ay hindi napilit. Ito ay tunay. Nawala ang pera, anak. Pero hindi nawala ang mga kamay ko. Hindi nawala ang recipe na itinuro sa akin ng lola mo. Magbe-bake ako. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto sa likod bahay at pumasok si Rosa. Bit-bit ang isang tray ng mga itlog at isang sako ng harina. Mare, narinig ko ang plano mo, ang masayang bati ni Rosa. Heto, konting tulong mula sa tindahan ko. Huwag mo munang bayaran. Sunod-sunod na pumasok ang iba pa nilang mga kapitbahay. May nagdala ng asukal at mantikilya. May nagtulak ng isang lumang lamesang gawa sa kahoy. Ang kanilang maliit na komunidad, na minsan ay naging saksi sa kahihiyan, ay ngayon ay nagiging saksi sa diwa ng bayanihan. Ilang linggo ang lumipas. Sa isang mabilis na pagdinig, hinatulan sina Isabela at Enrico ng mahabang pagkabilanggo para sa mga kasong serious physical injuries, theft, at falsification of public documents. Wala nang luha, wala nang pag-arte. Tinanggap nila ang kanilang sentensya ng may malamig na katahimikan. Ang kanilang mga mukha ay blangko.
tila mga kaluluwang matagal nang patay. Sa bahay ng mga San Pedro, ang amoy ng kemikal at pekeng pabango ay tuluyan ng napalitan ng isang bagong halimuyak. Ang amoy ng nilulutong ensaymada, ang matamis na aroma ay kumalat sa buong kusina, lumabas sa bintana at gumapang sa hangin, inaabot ang bawat kapitbahay. Tila ba inanunsyo nito sa buong mundo na ang reyna ng kusina ay nagbalik na. Si Amelia, na nakasuot ng isang simpleng apron, ay abala sa pagmamasa ng harina. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at puno ng kumpiyansa. Bawat pagmasa niya ay tila paghilom sa mga sugat ng nakaraan. Si Marcelino, na nagdesisyong hindi na bumalik sa Dubai, ang tagabuhat niya ng mga sako at tagahugas ng mga pinagamitan. Habang pinapanood niya ang kanyang ina, isang bagong uri ng paghanga ang nabuo sa kanyang puso. Ang kanyang ina ay hindi biktima, isa siyang mandirigma. Biglang tumunog ang cellphone ni Rosa na nakapatong sa mesa. Sinagot niya ito. "Hello? Amelia's Kitchen?" "Opo." "Ilang dosena po?" "Sige po, noted." Pagkababa niya ng telepono, muli itong tumunog. At muli. At muli. "Mare." Grabe. Ang sigaw ni Rosa, hindi makapaniwala. "Dahil sa livestream ko, naging viral ang kwento mo. Ang daming gustong umorder. May tumatawag pa galing sa kabilang syudad. Hindi na natin kaya to. Kailangan na natin ng dagdag na oven at dagdag na tao." Napatingin si Amelia kay Marcelino. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa gitna ng maingay na kusina at walang tigil na pagtunog ng telepono, isang ngiti ng pag-asa ang sabay na gumuhit sa kanilang mga labi. Ito na iyon. Ang simula ng kanilang matamis na pagbangon. 3 taon ang lumipas, ngunit ang mga bakas ng nakaraang bagyo ay nanatili pa rin sa mga alaala. Ngunit sa halip na sakit, ang mga alaala na iyon ay nagsilbing pundasyon ng isang bagong simula, ng isang muling pagkabuhay. Ang dating bahay ng mga San Pedro na naging kulungan at sementeryo ng mga pangarap ni Amelia ay nagbago ng anyo. Ngayon, nakatayo sa lugar nito ang isang nagniningning na panaderya. May malaking karatula sa ibabaw, Amelia's Grace. Pagpasok pa lang sa pintuan, sasalubungin ka ng isang mainit at nakabubusog na halimuyak. Ang pinaghalong amoy ng sariwang tinunaw na mantikilya, asukal, keso at inihaw na tinapay ay pumupuno sa buong lugar, nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at ligaya. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay pastel at ang mga ilaw ay malambing na sumisikat, nagpapatingkad sa mga palamuti na gawa sa kahoy at mga halaman na nakasabit sa bawat sulok. Hindi ito ang magarbong display ni Isabela noon, kundi isang lugar na puno ng puso at init. Sa likod ng cash register, nakaupo si Rosa, hindi na tagatinda ng sari-sari, kundi ang masiglang manager ng panaderya. Ang kanyang boses ay masigla habang bumabati sa mga pumapasok na customer. Sa kusina, naririnig ang ritmo ng mga kamay na nagmamasa, ang paglalagay ng mga tray sa mainit na pugon, at ang pagbukas ng mga kaha na puno ng sariwang ingredients. Wala nang ingay ng takot, kundi tunog ng pag-asa. Lumabas si Amelia mula sa kusina, suot ang kanyang puting chef's coat at apron. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Hindi na siya ang payat at baluktot na matanda na nakita ng lahat. Ang kanyang mga pisngi ay may kulay na, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Bawat hakbang niya ay may tiwala. Bawat ngiti ay tunay. Naglakad siya patungo sa isang customer na matagal nang naghihintay, bitbit ang isang tray ng sariwang ensaymada. "Magandang hapon po, Amelia." Ang bati ng customer, ang boses ay puno ng paghanga. "Ang ganda ng panaderya mo. Sino bang mag-aakalang mangyayari ito matapos ang lahat ng pinagdaanan mo?" Ngumiti si Amelia. Ang kanyang nangiti ay payapa.
Hindi niya na kailangan ng kapatawaran ni Isabela para maging malaya. Ang kapatawaran niya sa sarili, sa pagpapabaya niya sa kanyang kalusugan noon, at ang pagtanggap sa katotohanan ang nagpalaya sa kanya. Salamat po, ang sagot ni Amelia. Ang Diyos po ang may gawa ng lahat. At ang pagmamahal. Sa isang mesa sa sulok, nakaupo si Marcelino. Hindi na siya nagtatrabaho sa Dubai. Kasama siya ng kanyang ina. Pinamahalaan ang lumalaking negosyo. Mas matikas siya ngayon, mas matalino, at higit sa lahat, mas mapagkumbaba. Ang kanyang mga mata ay laging nakabantay sa kanyang ina, na para bang nais niyang siguruhin na hindi na ito muling masasaktan. Nakita niya ang kanyang ina na masayang nag-abot ng ensaymada sa customer. Ang kanyang dibdib ay napuno ng init. Ang kanyang ina ay hindi lang nakabangon, nagningning pa ito. Ang mga sugat ng nakaraan ay naging mga bituin na gumabay sa kanya patungo sa bagong liwanag. Samantala, sa isang malayong kulungan, sa isang madilim at malamig na selda, nakaupo si Isabela. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay puno ng marka ng pagsubok. Wala nang mamahaling damit. Wala nang make-up. Tanging ang uniforme ng bilanggo at ang amoy ng luma at metal ang kasama niya. Si Enrico ay nasa kabilang selda at ang tanging romansa nila ay ang pagtatalo sa kanilang pagkabigo. Minsan, sa telebisyon sa kulungan, ipinapakita ang balita tungkol sa tagumpay ng Amelia's Grace. Nakikita ni Isabela ang ngiti ni Amelia, ang nagniningning na tindahan, at ang pagmamahal ng kanyang anak. Sa bawat papuri na naririnig niya, isang mapait na laway ang kanyang nilulunok. Ang hiya o kahihiyan ay mas masakit pa sa rehas na pumipigil sa kanya. Ang karma ay hindi naghintay sa kabilang buhay. Sinuklian nito ang lahat ng kanyang ginawa nang may sukli na daig pa ang kanyang ginawa. Sa panaderya, isang batang babae ang lumapit kay Amelia. Bitbit nito ang isang lumang dyaryo kung saan nakasulat ang kwento ni Amelia at ng kanyang panaderya. Tita Amelia, ang sabi ng bata. Totoo po ba, ma'am ka ba, na kahit po nawalan kayo ng lahat, nakabangon pa rin po kayo? Lumuhod si Amelia sa harap ng bata. Hinaplos niya ang buhok nito at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Oo, anak, nawala ang pera, nawala ang tiwala, pero hindi nawala ang pag-asa at ang kakayahan nating magmahal. Ang buhay, parang masa ng tinapay yan. Kahit ilang beses mong ibagsak, basta may tiwala ka, babangon at babangon pa rin. At ang pinakamatamis na tagumpay ay ang makita ang sarili mong buo muli. Inabot niya ang isang mainit na ensaymada sa bata. Ang nangiti ng matanda ay kumalat sa buong panaderya. Hindi na siya ang biktima, siya ang inspirasyon. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa paghilom. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng pagmamahal. At ang kanyang hinaharap ay kasing tamis ng ensaymada. Walang pagpapatawad para sa mga gumawa ng masama, ngunit mayroong kapayapaan para sa mga nagpa siyang bumangon. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa halaga ng salapi, kundi sa katatagan ng puso at sa tamis ng pananampalataya.